ay nandito muli sa sanctuary ng God to worship Him. Isang buong linggo, sinamahan tayo ng Panginoon. And this Sunday, ito ay special day na iniaalay natin para sa ating Panginoon. And ngayong araw na ito, we will take our opportunity para papurihan ang nag-iisang Diyos, para sambahin ang nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us worship God. Hallelujah. Yes, Lord. We come into your presence, O God. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Glorify you, O God. Lift you up. Hallelujah. Yes, God. Breathe on me, breath of God, love and light.
is the Lord, and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. All your works praise you, Lord. Your faithful people extol you. They tell of your glory, of your kingdom, and speak of your might, so that all people may know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all that He promises, and faithful in all He does. My mouth will speak in praise of the Lord. Let every creature praise His holy name forever and ever. Hallelujah. Siya nga po, Panginoon, we worship you, O God, in this place. Hallelujah. We glorify the living God, O Lord. We exalt your holy name, O God. Hallelujah. Hallelujah. And that is the desire of our hearts, O God. Hallelujah. Nang ang tanging desire ng aming puso, Panginoon, sa oras na ito ay ang papurihan ka, ang sambahin ka, ang itaas ang pangalan mo, Panginoon. So Lord, we invite your Spirit, O God. Hallelujah. Breathe on us, O God. Hallelujah. Speak to us, O God. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Teach my heart and heal my soul. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary. Teach my heart and heal my soul. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary. Teach my heart and heal my soul. Speak the mind that in Christ we know. Take me to your sanctuary. Breathe on me. Breathe on me, Lord. Breathe on me, God. Breathe on me. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, Lord. We welcome your presence in this place, Father. Holy Spirit, you are free to enter our hearts, oh God. Hallelujah. And Lord, dalangin namin, Panginoon, malugod ka sa aming mga awitan. Malugod ka, Panginoon, sa papuri aming dadalhin sa iyo, Panginoon. Lord, we humble our hearts, oh God. Narito kami, oh Diyos. Isasantabi namin ng anuman, Lord, ang aming iniisip, Father God, because this day is especially for you, oh God. And Lord, we will worship you, Lord, the best that we can give, oh God, because you deserve it, oh God. You are the King of Kings. You are the mighty God, the sovereign God of all. Hallelujah. And we worship you. We honor you, God. We bless your name, Lord. Hallelujah. 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 And Lord, we continue to ask, oh God, sa presence mo, Lord. Be with us in this place, oh God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Muli po, magandang umaga
umaga sa bawat isa. We are here to worship the Lord, pero nandito rin po tayo to fellowship with our brothers and sisters. Kaya batiin po natin ang ating mga kapatid. Welcome Him with worship. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po, let's worship the Lord. Hallelujah. Praise you, God. You deserve the highest praise, O Lord. And that is what we will give you, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord. Oh, you deserve the highest praise. 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 We come into your presence with singing.
the best praise, O Lord. You deserve the highest praise, O God. Hallelujah. 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 And Lord, we will join the heavens in singing, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Hallelujah. We are celebrating you, O God, ngayon, Panginoon. Sa lahat ng kabutihan mo, Diyos, sa katapatan mo, Panginoon, kahit kailan hindi mo kami iniwan, O Diyos. Kahit kailan hindi nagmaliw ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, ano pang maibibigay namin, O Diyos, kundi ang aming papuri, ang aming pagsamba sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O God. We praise you, Lord. We glorify you, O God. Sovereign God. You're so good, so great, and so greatly to be praised, O God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O God. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Yes, Lord God. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory.
Praise you. Let your face shine on us, and the world will know you live. Let your face shine on us, and the world will know you live. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. Sing to the Lord. Hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Overwhelming victory, yan po yung pinag-aralan natin last time. Na ang sabi sa Romans 8:37, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. We are more than conquerors. Higit pa tayo sa mga mananagumpay. Sa'yo, sa akin, tayo ay victorious, sure sa victory na nanggagaling sa ating banal na Panginoon. Dahil we are more than conquerors. Overwhelming victory ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Si Lieutenant Hiro Onoda po, siya po ay isang Japanese soldier na nag-refuse to believe na tapos na ang World War II. Siya yung last Japanese soldier na nag-surrender after World War II. Nagpaiwan po siya sa island of Lubang, Philippines noong 1944. Kasama niya yung 3 nilang mga soldiers. At ang mission niya ay kahit nag-surrender na ang Japan, ang mission niya ipagpatuloy ang laban na yon. Eventually, yung 3 kasama niya na mga soldiers ay namatay na, yung iba nag-surrender na, at si Onoda, nag-continue pa rin siya nung kanyang laban. Inignore niya yung mga messages sa loudspeakers na nag-a-announce na ang Japan ay nag-surrender na sa mga Amerikano. Nagpabagsak yung mga Amerikano ng mga leaflets mula sa helicopter na ina-announce at pinipilit itong si Onoda po na sumuko na para makabalik na siya sa Japan. During his 29-year private war, nakapatay pa siya ng 30 Philippine nationals, 30 Filipinos.
And finally, noong March 10, 1974, si Onoda ay nag-surrender after makareceive siya ng isang personal command mula sa kanyang former superior officer. Ang kanyang lonely war ay natapos. Nang bumalik siya sa Japan, nung siya ay 52 years old na, meron siyang comment na sinabi doon sa mga tao doon sa Japan. Sabi niya, nothing pleasant during those 29 years in the jungle. Bakit? Kasi kahit anong ganda ng laban, kahit anong tapang mo, hindi masaya ang lumaban mag-isa. Di ba? Maraming mga tao po ang determinado to spend long years na lumalaban ng kanilang mga lonely battles dahil gusto nila lumaban mag-isa. Mga tao na nagsuspend ng years na nilalabanan yung kanilang mga secret favorite sins. Yung mga weaknesses, yung mga addictions, ito po yung mga kalaban ng mga taong nananahimik. Yung kanilang favorite sins, katulad ng pride, greed, greediness, lust of the flesh, talaga namang pinaglalabanan nila yan secretly at wala silang sinasabihan. Kapag ka na-end na yung battle, na nanalo na sila, babalik na naman ulit sila doon. Pabalik-balik lang. Alam nyo, matatapos lang ng katotohanan ang isang battle kung hahayaan natin na ipaglaban tayo ng ating Panginoon. Si Lieutenant Onoda po, nag-spend siya ng 29 long years fighting a war that was already over. Tapos na yung laban, pero lumalaban pa rin siya for 29 years. Yes, marami siyang sandata, pero nag-iisa siya. Yes, determinado siya, pero disconnected siya from the truth. Trained siya, loyal siya, disiplinado, pero hindi siya victorious. Bakit? Kasi kahit gaano kakatapang kapatid, you are not meant to fight alone. Hindi ka dapat nag-iisa sa laban na to. Sabi mo nga sa katabi mo, magkasama tayo. Ang daming katulad natin, ang katulad ni Onoda, naka-stuck na lang tayo doon sa mga sarili nating mga gubat ng laban natin, nilalabanan natin yung sin, nilalabanan natin yung kahihiyan, natatakot tayo, yung addiction, all by ourselves. At kahit armed tayo, kahit marunong tayo, meron tayong discipline, meron tayong willpower, kapag hindi po tama yung sandata na gamit natin at hindi po tayo nagpa-follow, nag-o-obey sa tunay na commander natin, we will never win. Kaya nga po, ang message natin sa umagang ito ay napaka-vital. Para maging victorious tayo, truly victorious, we must be armed for victory. Tayo pong lahat ay tumayo. Magsasagutang pagbasa tayo sa Ephesians 6:10-17. A final word, be strong in the Lord and in His mighty power. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. In addition to all of this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Mga kapatid, let us all be armed for victory. Dakila at makapangyarihan naming Panginoon, sa pag-aaralan namin ng iyong banal na salita sa umagang ito, ang iyong presensyang patuloy naming inaanyayahan, mangusap ka po sa bawat isa sa amin at turuan mo kami kung paano gagamitin ang aming mga sandata sa oras ng labanan. This we pray in Jesus' name, Amen and Amen. Christians, tayo po ay nasa isang labanan.
At bilang warriors of our King, kinakailangan labanan natin ang battle na to na actually hindi naman talaga atin. Napag-aralan natin na ito ay isang laban ng Panginoon. Tayo ay warriors lamang ng ating hari. Tinawag tayo to be warriors hindi para maging mga warriors ng Diyos. Tinawag tayo to fight and not to fear the enemy. Tinawag tayo para maging knight ng Panginoon, hindi para maging noisy people of God lamang. Victors in Christ at hindi victim of circumstances. Ang passage po natin na binasa kanina ay nagsisimula by informing us to be strong. Sabi sa verse 10, be strong in the Lord and in His mighty power. Paano tayo magiging strong? Paano natin ma-accomplish ang strength na ito? Sabi sa next verse, ini-instruct po tayo to put on all of God's armor so that you would be able to stand firm against all strategies of the devil. At dahil alam natin na ang laban na nasa harap natin ay napakalaki, hindi po ito against flesh and blood. Ito po ay isang spiritual battle of great proportion. Kaya kung meron man tayong need na isuot at gamitin na kagamitan, dapat yung gear na gagamitin natin ay hindi yung gear na gawa ng tao. Hindi yung mga kasuotan na inisip lang natin na babagay sa atin. Dapat yung style ng tunay na may-ari ng laban. So verse 11, the verse says, put on God's armor. Verse 12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Meron po talagang war na nangyayari sa buhay ng mga anak ng Panginoon. Sa umagang ito, meron ka bang laban na pinaglalabanan? Yung pong word na fighting sa verse 12 na binasa natin, ito po sa Greek ay palei, na ang meaning ay wrestling, isang close fight, isang fight na talaga namang magkaharap at nagbubuno, nagkakahawakan, hand-to-hand grappling, parang isang wrestling match. Merong close contact mula sa forces ng darkness. At para maging maliwanag po sa atin, itong palay na ito na sinasabi ni Paul, itong battle na ito, i-consider natin yung mga battles na nangyayari nung kapanahunan ni Apostol Pablo. Dahil siya po ang nagsulat ng Book of Ephesians. Sa panahon ni Pablo, ang isang war ng mga Romans, meron pong archers na tinatawag. Ang mga archers na ito, gumagamit sila ng pana, ng busog at pana. At kapag lumaban sila, dun sila sa malayuan. Pag magsisimula na ang laban, ang pinakahudyat, magpapalipad na sila ng kanilang mga pana dun sa kanilang kalaban. So, simula na yun ang laban. Meron namang mga tinatawag na horsemen. Ito yung mga nakasakay sa kanilang mga horses. Kapag tapos na ang laban, sila yung mga tagahabol ng mga tumatakas. Meron din namang tinatawag na messengers or runners. Wala silang suot na mga armor, pero sila yung nagdadala ng mga messages mula dun sa general. Gagamit sila ng mga signals katulad ng flag, o kaya naman hand signals, o kaya naman ay mga horns, mga ginagamit nila para tumugtog bilang sign kung ano ang dapat nilang gawin. At meron din pong tinatawag na generals. Sila yung mga directors ng laban. Sila yung leader ng fight. Bilang leader, sila yung gumagawa ng plano, sila yung nagbibigay ng orders sa pamamagitan ng mga messengers. Ibibigay nila sa messenger yung kanilang command, tapos yung messenger, yun yung magpapadala para doon sa lahat ng warriors. At ang panghuli, ang tinatawag na foot soldiers o infantry. Sila yung magkakalaban. Sila yung pinaka-main fighters. Sila yung haharap doon sa kalaban, tapos talaga namang harap-harap at sila yung sigurado na kapag matatalo ay namamatay sa labanan. Sila yung main fighters kung tawagin. Tayo, ito po tayo. Ang sinasabi ni Pablo, we are foot soldiers sa army ng ating Panginoon.
tayo yung tatanggap ng mga spear, tayo yung tatanggap ng mga pana, tayo yung binabato, tayo yung nandun sa gitna ng laban. At ang kalaban natin ay ang mga spirits, ang mga kampo ng kaaway natin na walang iba kundi si Satan. At para po dito sa isang atake na ito, sa isang laban, kinakailangan po na maintindihan natin yung salita ni Pablo sa 2 Corinthians 10:4. Sabi niya, we use God's mighty weapons. Gagamitin natin yung mighty weapons ng Panginoon para manalo tayo sa labanan. Kaya nga po, pag binalikan natin yung passage natin sa verse 13, ang sabi doon, putting on the whole armor of God ay napaka-importante. Put every piece of God's armor. Dahil si Satan po at ang kanyang mga demons ay pinipili ang mga Kristiyano sa labanan na hindi handa. Ang tanong ko, handa ka ba sa laban? Pinipili ng kalaban, nakikita niya kung sino yung mga unarmed Christians, yung hindi kayang gamitin yung kanilang mga armor. Yung mga Christians na hindi sapat ang knowledge sa kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga po mga kapatid, ito na yung oras to rise up in battle. Bawiin natin sa kaaway kung ano yung kinuha nila sa atin. Mga bagay na nakuha niya dahil napaniwala tayo ng kaaway dun sa kanyang mga deceptions, dun sa kanyang mga lies. Kaya i-prepare natin ang ating mga sarili ngayon para maintindihan natin yung mga weapons of our warfare. Paano tayo magre-resist? Ang sabi sa verse 13, put on every piece of the armor of God. Notice po natin, si Paul, ina-assume niya that we are willing na mag-prepare before heading into battle. Sinasabi ni Pablo na dapat willing ka, ito yung ina-assume ni Pablo, bago ka lumaban, dapat ready ka na, preparado ka na. Hindi yung dun ka sa gitna ng laban, mag-iisip kung paano ka aatake. At alam ko rin po na hindi tayo hahayaan ng ating Diyos. Amen? Hindi tayo hayaan ng Panginoon na pumasok sa isang labanan na alam niyang matatalo tayo, na alam niyang confused tayo, yung hindi handa, yung hindi natin alam ang gagawin. Inihahanda tayo ng ating Panginoon ahead of time para manatili tayong nakatayo kahit gaano kabigat ang laban. Lahat ng advantages po ng war na ito ay nasa atin. Nasa favor natin ng Panginoon kasi may protection tayo from the Lord. Kaya nga sinasabi po ng banal na kasulatan, we are more than conquerors. May protection tayo mula sa ating Panginoon para dun sa mga blind attacks ng kalaban. At si God ang naghahanda sa atin para sa laban na to, para sigurado na ang ating panalo. Panalo na tayo sa laban na to. Amen? Bago pa man magsimula. Kaya nga, we are fighting hindi dahil gusto nating makuha yung victory, kundi we are fighting from victory. Kaya kapag ang mga Kristiyano merong problema man o nasa gitna man ng magulong circumstances, may pinagdaraanan man ang isang Kristiyano, kaya niyang ngumiti. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, nakangiti ba? Alam mo bang kahit nakangiti yan ay meron niyang pinagdaraanan na problema, pero dahil nasa kanya si Kristo at siya'y mananagumpay, kaya niyang ngumiti. Amen? Di ka ba nagtataka? Sasabihin ng isang Kristiyano, ang dami kong problema, ang dami kong utang, ang dami kong bayarin, ang dami kong gawain, ang dami kong gagawin sa office, ang dami-dami na pagalitan ako ng boss ko, pero pag natulog, konting higa lang ay harok na. Bakit? May kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Meron tayong peace that passes understanding. Yung isang kapayapaan na hindi naiintindihan ng mundo. Kahit anong mangyari sa paligid natin, basta meron tayong Kristo, mananagumpay ang mga anak ng Panginoon. Palakpakan muli natin ang ating Diyos. Ang weapon po na una nating tingnan ay yung nasa verse 14. Sabi doon, stand your ground, putting on the belt of truth. The belt of truth. Ang belt po ng mga Roman soldier holds everything together.
ito ay isang belt na pati yung mga leather casing para sa kanilang balakang, para sa kanilang loins, yung belt ang nito para maging firm, para hindi gumagalaw. Pati yung lahat ng sandata katulad ng sword, yung mga maliliit na dagger, lahat ng yan, isasabit nila dun sa kanilang belt. Lahat ng weapons at lahat ng parts ng armor doon nakadikit sa belt. Kung wala ang belt, yung breastplate, tiyak na babagsak. Mahuhubuan sila at tiyak mahihirapan silang lumaban. Nakakita ka na ba ng isang warrior, ng isang soldier na bit-bit lahat ng weapons sa kamay? Di ba wala namang ganon? Kaya hirap sila lumaban. Kapag wala tayong belt na tinatawag po ni Pablo na belt of truth, mahihirapan tayong lumaban. Ang truth, ang katotohanan po, kaya tinawag niyang belt of truth, ang truth, ang foundation ng lahat ng mga pinananampalatayanan natin. If hindi mo alam kung ano ang totoo, kapatid, hindi mo maiiwasan yung mga lies, yung mga deception, yung mga ginagawa ng kaaway. Sabi nga ng Panginoon, heaven and earth will fade, but my word will still remain. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, kinakailangan bilang Kristiyano, alam mo ang katotohanan. At dahil walang such thing as multiple truths, either totoo ang nakasulat sa banal na kasulatan o yung ibang relihiyon ang mali, o di kaya naman tama yung ibang religion at mali ang kasulatan. Kinakailangan po, piliin natin kung ano ang katotohanan. Kaya nga lagi natin sinasabi, pag sa sermon dito, kinakailangan, i-review mo pa yung sinermon. Kaya maganda po dito, merong mga nagte-take down ng notes nila. Kaya pagdating sa bahay, inire-review nila, ano yung napag-aralan, totoo kaya yung pinagsasabi ni Pastora for kulang-kulang na 1 oras? Kaya inaalam, kinakailangan pong alam natin ang katotohanan. Ang belt of truth na ito, it will hold all things together. Lahat ng mga bagay sa spiritual life po natin ay nasa in place dahil ng katotohanan. Kung hindi tayo nakaalam ng katotohanan o wala tayong solid understanding ng katotohanan, lahat ng mga defenses natin ay mako-compromise. Para po dito hindi tayo matatalo sa isang laban at magagamit natin ng tama yung buong armor natin, kinakailangang alam natin ang katotohanan. Paano? Sa masusing pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbabasa na ako. Sabihin mo dyan sa nasa likod mo, pati ikaw, magbasa ka rin. Sa verse 14, pinakilala po sa atin ang breastplate of righteousness na kinakailangan ay laging in place. Righteousness. Ito pong righteousness na ito ay hindi atin. Ito ay sa Panginoon. Ang righteousness po na ito hindi naman talaga atin. Tayo lang ay made righteous dahil sa blood of Jesus Christ. Hindi tayo perfect. Amen? Hindi tayo laging tama. Kaya kapag merong Kristiyano na akala ay lagi siyang tama, nagkakamali siya. Hindi po tayo holy. Amen? Pero, pag tinitingnan tayo ng ating Panginoon, ang nakikita niya sa atin ay ang blood ni Jesus Christ na nagpaparighteous sa atin sa harapan ng ating Diyos na buhay. Ang sabi po dun sa verse natin, having put on the breastplate of righteousness. Itong breastplate of righteousness, ito po ang nag-guard sa heart nung warrior at lahat ng vital organs niya. Para kapag if ever nasasaksakin siya o tatamaan siya ng pana o kahit ano, merong shield na nasa unahan niya, merong armor.
Ang katotohanan po, tanging by righteousness natin mapoprotektahan ang ating heart mula sa attack ng ating kaaway. Ibig sabihin, kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, kapag darating ang problema, masishake nito ang foundation natin. Kaya magtataka tayo, may mga times na ang liit-liit lang ng problema natin, bakit bagsak na kaagad tayo? Ba't nanghihina na kaagad tayo? Bakit hindi ka na agad a-attend ng church? Bakit ayaw mo na agad mag-worship? Kasi merong kang kasalanan sa buhay mo. Kapag ikaw naman ay nabubuhay according sa righteousness ng ating Panginoon, meron tayong confidence na lahat ng nangyayari sa atin ay according sa purpose ng ating Panginoon. Kaya kapag may dumating sa iyong pagsubok at alam mong wala kang ginagawang kasalanan, sasabihin mo, ay, kalooban to ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Gagawa siya ng himala. Pero, di ba, kapag may dumating sa iyong pagsubok, tapos may ginagawa kang kasalanan, anong nasa isip mo? Pinapalo ako ng Diyos. Ang heart po ng isang Kristiyano will never fail if confident tayo sa ating Panginoon. At pwede lang tayong maging confident sa God natin kung alam natin na ang lifestyle natin pleases God. Kamusta ang lifestyle mo? Nagiging banal ka ba kapag nasa loob ka lang ng church? Nagiging mabait ka ba kapag meron ka lamang nakikita na pastor o elder na nanandyan, katabi mo, o di kaya may kapatid ka sa pananampalataya, kinakailangan kong maging mabait? Alam niyo po, ang mga Roman soldiers, meron silang tinatawag o ginagamit na 3 klase ng armor. Ang una ay yung lorica hamata, o tinatawag nila sa English na chain mail. Para po itong maliliit na chains na tinahi-tahi at ginawang para nilang mga damit. Pangalawang klase ng armor ay yung tinatawag na lorica squamata o yung scaled armor. Para naman siyang kaliskis na nagiging matibay din na suot-suot nila. At yung pangatlo ay tinatawag na lorica segmentata. Alam niyo po, ang nakakatuwa dito, habang si Apostle Paul ay nasa kulungan at sinusulat niya yung Book of Ephesians, yung passage natin ngayon sa umagang ito, naka-chain siya ng 24 hours sa isang Roman soldier. Kaya, habang isinusulat niya yung Ephesians 6, ang nakikita niya na nasa tabi niya, kasama niya sa kulungan, nakatali sa kanya, naka-chain sa kanya, yung soldier na ginawa niyang object lesson. Ang ganda, no? Gumagawa siya ng sermon, nagsusulat siya, itong object lesson ko. Tinitingnan niya yung katabi niya. Yung kawal na to, nagkataon na nakasuot ng lorica segmentata armor. Ang lorica segmentata armor po, ito yung classic legionary armor na merong steel plates na nagko-cover sa chest and shoulder ng isang warrior. Nakasabit lang po ito sa kanilang shoulder. Kung makikita nyo doon sa picture, wala siyang armor sa likod. Wala siyang steel plates sa likod, dun lang sa harapan. At sinisecure lang ito ng belt. Yung belt na ginagamit nila, isisecure lang ito, tatalian nila, para hindi umikot, para hindi maalis sa pwesto habang nakikipaglaban. Walang steel plates sa likod, yung mga Romano na soldier, dahil para sa kanila, to retreat, to surrender means to die. Kaya para sa kanila, better to die fighting than to retreat and die. Ito yung armor na nasa isip ni Paul habang sinusulat niya yung Ephesians 6 sa mga Christian warriors, sa mga warriors of the King. To retreat means to die. Wala tayong armor sa likuran natin. Meaning, kapag tumalikod tayo sa kaaway, tiyak na masasaktan tayo. Masasaksak tayo. Kaya hindi tayo kailanman
aatras. Magre-retreat sa kaaway natin. Amen? Hindi tayo yung tatakas. Dahil to retreat means to die. Sino ang tatakas? The devil will flee from us. Hindi ikaw ang tatakas. Ang tatakas at matatakot sa iyo ay walang iba kundi ang kaaway. Kaya po ito yung oras para tigilan na natin ang sarili natin na pag-iisip na napakatalunan natin, na wala tayong magagawa. Huwag po tayong maging paranoid. Huwag tayong takot na takot. Ngayon pa lang magsimula na tayong lumaban. Amen? James 4:7 says, resist the devil and he will flee from you. Siya ang tatakas. Siya ang tatakbo. The devil will flee, not turning back sa buhay ng isang Kristiyano. Let us all press on. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, magpatuloy ka lang. Dire-diretso lang ang paglilingkod sa Panginoon. Philippians 3:14 says, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Acts 20:24, it says, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Let us all press on. Huwag po nating hahayaan na yung mga bagay sa mundong ito, yung mga circumstances na nararanasan natin ay magpatigil sa atin sa takbuhin na to. Dahil tayo ay warriors of the King. Finish this course with joy. Amen? Sabihin mo dyan sa katabi mo, isa ka sa kaligayahan ko sa ministry. Verse 15. Pangatlong klase ng armor na sinabi ng Panginoon. Shoes. Put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. Isuot sa ating mga paa para maging handa tayo na laging nakatayo saan? Sa gitna ng laban. Ito yung shoes ng good news. Shoes of the gospel. Ang shoes of the good news. Tatayo ka sa labanan kasi punong-puno ka ng kapayapaan. Saan nagmumula? Sa salita ng Panginoon. Tandaan ulit natin, nung nagsusulat po si Pablo, ang katabi niya at tinitingnan niya na object lesson niya ay ang Roman soldier na nakakadena sa kanya. Ang mga Roman soldiers po kasi, hindi sila nagsusuot ng matitigas na, hindi katulad dito sa Philippines, ang mga suot-suot ng ating mga army ay matitigas na shoes, na pagkahaba-haba, di ba? Mga boots ang suot. Ang mga Roman soldiers po, ang suot-suot nila ay mga shoes na tinatawag nila na kaligay. Yan, ganyan yung itsura. Mga sandals. Napaka-lightweight lang ng sandal na yan. Merong lace na itatali nila hanggang sa ibaba ng kanilang tuhod. Tapos, yung leather bands, ito lang yung magsusupport para hindi nahuhubo sa kanila yung kanilang mga sandals na yan, ang kaligay. Underneath the sandals, doon sa ilalim ng sandals na yan, merong mga metal spikes. Medyo, yung picture po na nakuha ko ay medyo wala na yung spikes. Natanggal na. Pero ganyan, merong mga spikes sa ilalim. Bakit may spike? Ito ang nag-a-assure sa isang Roman warrior para meron silang firm footing. Dahil ang plano ng mga Roman soldiers kapag sila ay lalaban, they are the ones who will push forward. Na-realize po kasi ng mga Roman soldiers na yung soldier with the best footing, siya ang magiging victorious sa isang battlefield. Ganon din naman sa atin ng mga Kristiyano. Ang isang Kristiyano na alam kung ano ang kanyang pinananampalatayanan at alam kung bakit siya naniniwala doon sa pinaniniwalaan niya, siya ang mananalo sa labanan.
Kapag ang isang Kristiyano ay tinanong mo, ano bang pinaniniwalaan nyo? Ay, ang preaching kasi ay ganito, kaya ganun na rin ang paniniwala ko. Huwag po tayong manatiling dun lang sa narinig natin, pag-aralan natin. Bakit? Kasi pag tumataas na yung emosyon natin, pag nagagalit na tayo o nalulungkot na tayo, yung faith na dependent sa feelings natin, it will fail. Pero yung faith na base sa katotohanan, this faith will stand strong regardless ng circumstances na pinagdaraanan natin. Bilang mga believers, kailangan alam natin kung bakit natin tinanggap yung salvation. Alam na kasi nating lahat na ang salvation natin is by faith. Pero kinakailangan din alam natin to live by faith in God. Dahil hindi lamang po tayo dadalhin ng good news sa heaven. Ang good news na tinanggap natin ay hindi lang yung plano ng Panginoon na, o yan, tumanggap ka na sa akin, pupunta ka na sa heaven. Yung good news na tinanggap natin, ang gusto ng God, unti-unti tayong mabago yung buhay natin for the better dahil tinanggap mo ang katotohanan, ang salita ng Panginoon. Hindi lang ikaw yung mababago, kundi pati ang family mo at lahat ng nakapalibot sa iyo. Simula nang tanggapin mo si Christ, yung purpose or benefits ng salvation, ito po ay nag-e-extend sa araw-araw na buhay mo hanggang sa buhay na walang hanggan. Binabago ka ng katotohanan ng salita ng Panginoon. At anything na hindi mo kakikitaan ng isang Christ-focused lifestyle, ito po ay isang malinaw na mababaw na pananampalataya. Hindi ka nito mabibigyan ng best footing. Kayang-kaya kang itulak ng kaaway. Kinakailangan po nating maging victorious and abundant sa buhay Kristiyano natin. Ang sabi nga ni Billy Graham, we are the Bibles the world is reading. We are the creeds the world is needing. We are the sermons the world is heeding. Kinakailangan po natin not just to talk the talk, but to walk the talk. Tayo ang sermon ng mundong ito. Amen? Tayo yung good news ng Panginoon na nakikita ng kapitbahay natin para sila din ay magbigay papuri sa ating Panginoon. Kaya be the Bible na nababasa nila. Hindi ka pa nagsasalita, ikaw na yung sermon na naririnig nila sa pamamagitan ng inuugali mo. Ang sabi nga ni Francis of Assisi, share God's word, use words only when necessary. Huwag kang salita ng salita. Ang sabi ni Francis of Assisi, kinakailangan ipakita mo yan sa gawa. Stand firm sa pamamagitan ng salita ng Panginoon para hindi tayo nadadala ng hangin kung saan-saan. Sabihin mo muli sa katabi mo, makita sa atin ang pananampalataya natin. Fourth, sabi sa verse 16, in addition to all of this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Ang mga Roman soldiers po, meron lagi silang dala-dala. Ano ito? Ginagamit nila ng mga shield. Magagaan na shield na mostly ay made of wood. Yung mga enemy archers po kasi, magsisimula silang magpalipad ng mga flaming arrows. Nilalagyan nila ng apoy. Yung dulo ng arrows nila na nakababad sa gas, para pagka pinalipad nila doon sa kalaban, malilito yung mga kalaban dahil mga flaming arrows yung dumarating. So itong mga Roman soldiers po, para maprotekta ng sarili nila, ang gagawin nila before the laban, before ng war, ng gera, ibababad nila yung kanilang mga wooden shield sa tubig. 24 hours na nakababad yung kanilang mga shield doon. Para kapag dating ng laban at merong mga fiery arrows ang kalaban,
Ihaharang lang nila yung shield nila at dahil basang-basa, soaked in water, ang mangyayari, mawawala yung apoy ng kalaban. Kapatid, faith is your shield. Kapag hindi ka nagtiwala sa Panginoon, hindi mo magagawang labanan ang atake ng kaaway. Ang isang defeated Christian, mabilis siyang bumabagsak kapag dumarating ang problema. Dahil nakafocus lang yan sa circumstances, meron silang mga expectations na kinakailangang ma-fulfill ng Panginoon bago sila maniwala sa Panginoon. May mga Kristiyano na ine-expect na ang God ang mag-e-exempt sa kanila sa mga struggles in life, sa mga problema. Kaya kapag nasasaktan na sila, kapag meron ng mga trials, hindi na sila nagtitiwala sa Panginoon. At nagkakaroon na ng question. Ang nangyayari, ina-abandon nila yung laban nila sa Panginoon. Dahil ang feeling nila na fail sila ng God. Pero, if nagtitiwala ka na merong complete plan ang Diyos para sa iyo, kahit ang nakikita mo ay parang natatalo ka na, ang paniniwala mo ay beyond what you can see, beyond what you can understand, mananatili kang nakatayo. Mananatili kang matatag na Kristiyano. Mananatili kang malakas at hindi matitinag. At makakaya mo na harapin ang fiery darts of the devil para sa iyo. Paano ginagamit ng mga Roman soldiers itong shield nila? Ang mga Roman soldiers po, nagtatago sila dun sa malalaki nilang shield na ito. Completely covered, completely shielded. Mabibigyan sila ng protection from the attacks of the enemy. Pero behind them, tandaan natin, yung kanilang armor ay bukas. Walang harang dun sa likod nila. Exposed na exposed. Samantalang yung shield nila, dun sa unahan nila inilalagay. Ang suot-suot nila ay lorica segmentata. Wala silang shield sa likod. Wala din silang armor sa likod. Bakit ganito? Bakit ganito ang mga army na to? Paano sila mananalo? Eh di pupunta lang sa likod nila yung mga kalaban. Hindi po. Hindi kakayanin ng kalaban na pumunta sa kanilang likod. Bakit? Kaya po walang shield, walang armor sila sa likod. Ang isang Roman soldier po ay hindi lalaban na mag-isa. Dahil meron dapat bantay sa kanilang likuran. Lumalaban sila back to back. Magkakadikit yung kanilang likuran. Ganito din, kapatid, ang picture ng isang Christian warrior. Ganito tayo lalaban. Back to back. Stand back to back and conquer. Christians, kinakailangan mo ng isang kasama sa laban na ito. Kinakailangan mo ng kapatid mo na yan para merong magre-rebuke sa'yo. Amen? Kaya wag kang magagalit pag merong nagre-rebuke sa'yo, pag may nagsabing, "Hoy kapatid, mali yan." Wag kang magagalit sa kanila. Wag magtatampo kasi lumalaban tayo back to back. Ang rebuke po is one way of telling you that I love you. Kapag ang kapatid mo sa pananampalataya na nakikita niya na mali na ang ginagawa mo at hindi ka nire-rebuke, hindi ka niyan mahal. Doon ka magtampo. Kung yung kapatid mo yan, never ka pa niyang sinabihan ng mali mong ginagawa, then hindi ka niya love. Tingnan mo nga yung katabi mo. Na-rebuke ka na ba niyan? Kung na-rebuke ka na niya, say, "Thank you." Kung hindi pa, sabihin mo, rebuke din naman, paminsan-minsan. Diba? Kasi kahit gano'n na tayo katagal na Kristiyano, at kahit napakarami na nating alam sa Bible, kahit ang galing-galing nating mag-explain, super dami na ng mga memorize natin ng mga verses, we still need someone to remind us that we are vulnerable sa likuran natin. We still need someone na magsasabi sa'yo na bukas yung likod mo. Kinakailangan mo ng rebuke. Amen?
Sabihin sa katabi, makinig ka naman, kapatid. You need someone to fight with you. Ito ang fight ng isang Kristiyano. Hindi siya isang individual fight. Hindi siya isang one-on-one na kaya ko na. Matatag na ako, kaya ko itong mag-isa. Ang mga Roman soldiers po, hindi sila lalaban na mag-isa. They move together. Kinakailangan part sila ng isang legion. Part sila ng isang army. Kung matatandaan niyo yung story na yung anak ni Saul, si Jonathan, matalino siya, magaling siya sa labanan, pero hindi siya nagpupunta sa kampo ng kaaway na nag-iisa. Lagi siyang merong kasama. Kahit isa lang ang kasama niya. Dahil they are meant to fight together. Ito pong fight na ito natin ng mga Kristiyano ay isang fight that we have to fight together. Ang Roman commander po, pagdating ng laban, merong time na sisigaw siya ng isang salita na testudo. At sila po ay magpo-fall ng isang formation na ganito. Ganito yung itsura nila. Ang word na testudo po ay isang Latin word ng ibig sabihin ay turtle. Magka-create sila ng isang shell of protection. Magsasama-sama sila, tapos nandun sila sa loob lamang ng shell. Sa formation na ito, kakayanin nilang mag-push sa kalaban, walk together ng ilang step, tapos ipupush ulit nila ang kanilang enemy hanggang sa makuha na nila yung ground ng kalaban. Hanggang sa mapaatras nila ng mapaatras ang kalaban. Ito po ay isang napakagandang picture ng Christian community. Isang picture kung paano ang buhay mo at ang buhay mo should look like. Something that we should do together. Mas madali ang laban kung magkakasama ang mga anak ng Panginoon. Amen? Ecclesiastes 4:9-10 says, "Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. A person standing alone," verse 12, "can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken." Hindi mo kinakailangang lumabang mag-isa. Yang katabi mo na yan. Kasama mo yan. Yang kapatid mo sa pananampalataya na yan, lalaban yan with you. Sama-sama tayo sa laban na to. Amen? Fifth, ito yung sabi sa verse 17, "Put on salvation as your helmet." The helmet of salvation. Kinakailangang isuot ang helmet of salvation. Ang salvation po, hindi po ito makikita sa ating mga magagandang gawa. Hindi tayo masasalvage, maliligtas, dahil lang sa ating mga good works. Alam natin lahat yan, na ang salvation natin ay matatanggap natin sa pamamagitan ng regalong grace ng ating Panginoon. Para ma-receive natin ang salvation na ito, kinakailangang mag-submit tayo sa Panginoon. I-recognize natin yung ways ng ating Panginoon. At ito lamang ang makakapagbigay sa atin ng righteousness before the Lord. Pero kapag humarap tayo sa Panginoon, kinakailangan tanggapin natin yung katotohanan na kinakailangan nating talikuran ng ating mga nagawang kasalanan. At ang pipiliin natin ay ang kalooban ng ating Panginoon. Ang salvation po ay hindi yung pagsawakan na sa buhay mo na magulo, walang direksyon, lalapit ka kay Christ, tapos hihingi ka ng tawad sa Kanya, mangangakong di ka na uulit sa kasalanan mo, tapos pag okay na ulit ang buhay mo, ilang days na yung nakakaraan, okay na pala ulit, then uulitin mo na naman yung old lifestyle mo. Ang salvation po ay isang change of citizenship. Isosurrender mo yung sinful life mo kapalit ng righteous life na inihanda ni Christ para sa iyo. Yung lifestyle na pipiliin mo represents your citizenship.
Kapag nag-confess ako, ipagkakatiwala ko yung buhay ko kay Christ. Tapos yung sin, patatawarin ni Christ, and ang pipiliin ko na ay yung lifestyle na ini-offer sa akin ni Kristo. Kasi minsan, ang mali natin ng mga Kristiyano, na kapag confess na tayo sa mga kasalanan natin, tapos hindi mo naman babaguhin yung citizenship mo. Dito ka pa rin, doon sa worldly pleasure mo. Hindi po yan tunay na pagsusurrender sa Panginoon. Alam nating lahat ang 1 John 1:6-9. Sabi doon, so we are lying if we say we have fellowship with God but go on living in spiritual darkness. We are not practicing the truth. But if we are living in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Ang ebidensya po ng ating salvation ay yung paglalakad natin sa liwanag. At pag nagkasala tayo, lalapit tayo kay Jesus Christ muli, then patatawarin tayo sa kasalanan natin, pero hindi mo na babalikan muli yung kadiliman na yon. Doon ka na muli sa liwanag. Pag ang buhay mo ay na kay Christ, gugustuhin mo na mabuhay para kay Kristo. Amen? Araw-araw. Carrying your cross daily para kay Kristo. Mabubuhay ka for Christ araw-araw. Walang bakasyon, walang atrasan. In other words, kung alam mo na mali ang cheating, ay hindi ka na mag-cheat doon sa karelasyon mo. Amen? Kung alam mong mali ang cheating, hindi ka na mangungopya sa kaklase mo during exam. Nag-aral ka man o hindi. Amen? Kung alam mo na mali ang magdamot, aba hindi ka na magiging madamot para sa mga kapatid, para sa kapitbahay mo, at para sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Kung alam mong mali ang makipagrelasyon outside of marriage, then hindi ka makikipagrelasyon outside of marriage. Kung alam mo na mali ang relationship with the same sex, then hindi ka magkakaroon ng boyfriend kung ikaw ay lalaki. At hindi ka magkakaroon ng karelasyon na babae kung ikaw ay babae. Kung alam mo na mali ang magmura at hindi natutuwa dyan ng Diyos, kahit magulat ka, hindi ka dapat nagmumura. Amen? Huwag nating gagawin. Iiwasan natin, tatalikuran natin. Ito ang labanan na gusto ng Panginoon. Dahil hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang repentance and forgiveness. Repentance, kinakailangan change of heart and mind. Iiwan mo yung dati mong buhay, susunod ka kay Christ. If Christian ka at nagkasala ka, bumalik ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, ang forgiveness po ay isang ongoing process. Kasama na yan sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Yes, hindi naman yung pag nag-sorry ka sa Panginoon, perfect ka na kaagad. Hindi. Meron niyang proseso. Pero, kinakailangang araw-araw kang mag-decide to follow Christ. Bakit sinasabing helmet of salvation? Kasi, sa Bible po, wala tayong mababasa sa Bible na sasabihin na si Satan ay kayang magbasa ng iniisip natin. Ang sinasabi sa Bible, ang gagawin ni Satan, i-influence yung isipan mo. Ang gagawin ni Satan, aanuhan ka, babatuhin ka ng doubt, babatuhin ka ng fear, ng hatred, babatuhin ka ng kanyang mga fiery darts of envy, tapos magseselos ka, tapos magiging mayabang ka, tapos minsan merong guilt feeling. The enemy is always after your mind. Bilang mga Christians, kaya intentionally, i-feed natin ang ating mga isipan with the Word of God. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Amen? Makinig tayo ng preaching. Feed yourself occasionally with the Word.
lagi mong ire-reprogram ang isipan mo sa salita ng Panginoon. At pipiliin mo rin yung mga pinapakinggan mong sermon online kasi marami na po ang nagsisermon online na against sa salita ng Panginoon. Kahit gaano pa sila kagagaling magsalita. Kaya sabihin mo sa katabi mo, binago na ako ng God. At patuloy na babaguhin. Pang-anim, sabi po sa verse 17, take the sword of the Spirit, which is the Word of God. The sword of the Spirit. Ito lamang po ang offensive part of the armor. Nag-a-advance ang isang warrior ng Panginoon by the Word of God kung dala-dala niya at may alam siya sa salita ng Diyos. Hindi dapat susugod ang isang warrior nang wala siyang dalang sword. Ganon din naman ang isang Kristiyano. Wag kang gigitna sa isang labanan kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Yung nakakalimutan mong magbasa ng salita ng Panginoon. Nagiging mahina ang mga Kristiyano, nagiging mahina ang church pag iniiwan niya o hindi sinusunod o hindi pinapaniwalaan ang salita ng Diyos. Kaya maging involved tayo as Christians. Si Jesus po, ang warning niya sa Matthew 5:13, you are the salt of the world. Ang salt, ito ang nag-a-add ng flavor. Bago pa man na-imbento ang refrigerators, yung salt na po ang ginagamit nila para ma-prevent ang decay. Ito ang ginagamit nila para ma-disinfect yung mga sugat. Ito yung ginagamit nila para maging malinis yung mga tahanan nila. Ito yung ginagamit nila doon sa mga bagong panganak. Ang salt po, irarab nila ng salt yung mga babies. Ganon din naman tayong mga Christians. Mape-prevent natin ang decay sa mundo dahil nandito tayo. Tayo yung disinfectant ng mundo. Pag dumating ka sa isang grupo na nagchichismisan sila at nagpatuloy sila ng chismis at paninira sa kapitbahay, kapatid, hindi ka nagiging salt. Pero pag dumating ka sa isang lugar na nag-aaway, pagdating mo, tumahimik sila, ikaw yung nagiging disinfectant nila. Ang mga anak ng Panginoon, tayo yung nagpe-preserve. Tayo yung nag-a-add ng flavor. Ibig sabihin, dapat masarap tayong kasama, hindi ka boring kasama. Amen? Hindi ka parang, I'm holier than thou, kaya magsitahimik kayo at maging banal kayo. Yung hirap na silang kumilos dahil nandoon ka. Pag nasa isang lugar tayo, ikaw ang mag-a-add ng flavor. Mapipigilan silang magmura, mapipigilan silang maglaban, mag-away. Pag merong samaan ng loob, pag dumating ka sa lugar na yon, maaayos ang gulo. Amen? Kaya lang, ang dami ngayong mga Kristiyano ang nawawala na ng panlasa. Madaming mga churches ang nawawala na ng alat. Nagiging katulad na rin ng mundo. Yung hindi mo na alam kung sinong Christian at kung sino ang Kristiyano. Nakakalungkot. Kahit sa loob ng church, merong sexual immorality. Kahit sa loob ng church, merong mga Kristiyano na nagpe-premarital sex. Yan ang maling-mali. Hindi ka itataboy sa loob ng church sa sasabihin, nagpe-premarital sex ka, doon ka sa labas. Hindi. Pero ang church nawa ang maging hospital natin. Kung ikaw ay isang Kristiyano na mahilig sa pornographic video sa phone, pinapasok mo sa internet yung mga pornographic sites, or ikaw ay isang Kristiyano na unequally yoked with unbelievers, itigil natin yan. Kaya ka mag-church kasi magkakaroon ka ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon para matigil ang kasalanan. Amen? Yung mga polluted doctrine, yung iba't ibang mga pinaniniwalaan na kapag Kristiyano ka daw, kinakailangan bless ka. At kapag wala kang blessing, hindi ka Kristiyano. Sinong may sabi? May mga Kristiyano may mga churches na nagsasabi na hindi totoo ang Trinity.
na si God the Father, nilikha ang mundo, tapos nung pagdating ng New Testament, bumaba siya dito, naging Jesus Christ, tapos si Jesus Christ nung mamatay, tapos nabuhay maguli, umakyat sa langit, tapos nagpalit lang doon, nagbihis lang, naging Holy Spirit. Yun ang paniniwala nila. Ang dami namang trabaho. Meron din namang naniniwala, ito yung nakakalungkot, naniniwala sila sa Father, Son, and Mother God. Meron ding naniniwala na ang impyerno ay hindi totoo. O ang heaven ay ito ng lugar natin. Meron namang naniniwala sa legalism, ang dami-daming bawal. Hindi ligtas kapag maiksi ang buhok mo. Kawawa naman ang mga kababaihan natin. Na maiksi ang buhok. Pag lalaki ka naman at mahaba ang buhok mo, hindi ka rin ligtas. At kapag nagsasando ka, huwag kang papasok sa church. Pag naka-shorts ka dahil hindi ka ligtas. Bakit? Sa ibabaw na lang ba ang kaligtasan? Kabaliktaran naman po ito ng hyper. Sa hyper naman, yung kahit anong gawin mo, kahit mag-backslide ka na, kahit mag-inom ka na dyan, kahit na anong gawin mo dyan at mag-swimming ka na sa kasalanan, ligtas ka pa rin at nasa kamay ka ng Panginoon. Kaya nga po, ang daming mga churches ang nagdi-decay na ngayon. Kapatid, kung maniniwala tayo sa banal na kasulatan, malalaman natin na tayo ang light of the world. Matthew 5:14-15, like a city on a hilltop that cannot be hidden, no one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Huwag po nating tatalikuran ang salita ng Panginoon dahil meron tayong ginugustong paniwalaan sa buhay natin. Let us all live in the truth of God's Word. Let us all live in the Spirit. Tinatalikuran natin sila at binibigyan ng prioridad yung ibang mga bagay. Kinakailangan po nating mag-submit sa Panginoon, then saka magpo-flow ang blessing ng Panginoon. Pinatlaya na tayo ng ating Panginoon. So let us all be salt of the earth and light of this world. Gamitin po natin yung ating mga armor. The whole armor at all times. Maraming mga Kristiyano ang natatalo sa labanan, hindi dahil sa magaling ang kaaway. Hindi dahil sa matalino si Satan. Or mas magaganda yung kanyang weaponry. Natatalo ang mga anak ng Panginoon simply because we are not taking full advantage kung ano ang ibinibigay na armor ng ating Panginoon. Pakita natin na tayo mga mananagumpay para sa Panginoon. Total, hindi naman natin ito laban. Ito'y laban ng ating Panginoon. Let us all work hard para sa Panginoon na meron tayong underlying knowledge na ang lahat ng gagawin natin kung under sa kagustuhan ng Panginoon, then mananalo tayo. Let us all use the belt of truth. Let us all use that maging righteous tayo before our Lord. Yung breastplate of righteousness. Maging pleasing sa Panginoon yung ating pamumuhay. No turning back. Keep pressing on para sa Panginoon. Amen? Bilang mga Kristiyano, isuot natin yung shoes of the gospel. Huwag lang tayong oo ng oo sa napapakinggan natin at sa nalalaman natin, but we have to dig deeper sa salita ng Panginoon. Manampalataya tayo sa Panginoon. Focus on Christ. Ito yung paggamit ng shield of faith. And remember, hindi ito isang individual fight. We are not fighting alone. Kinakailangan natin ng kapatid natin sa pananampalataya. Use the helmet of salvation para kahit anong sabihin ng kaaway, hindi ka basta-basta maniniwala. Amen? And remember, totally useless tayo kung wala tayong strength na nanggagaling sa Panginoon. Use the sword of the Spirit. We are the salt of this earth. We are the light of this world. Live in the Spirit. Yes, hindi natin magagawa ang lahat ng bagay, pero through Christ who strengthens us, kaya natin ang lahat ng ito. Amen? Tayong lahat ay tumayo.
Bago tayo manalangin, basahin natin ng sabay-sabay itong poem na to. I am not a warrior, I'm a warrior. I don't just fight, fear the fight, I face it. I'm not just making noise, I'm in my right condition. I am not a victim of life, I'm a victor in Christ. That's who I am, and that's how I fight. Yes, Lord, ganito kami lalaban. Tanging sa lakas mo kami kukuha. Tanging sa banal na kasulatan kami mananampalataya. At ito ang magpapatatag sa amin, magpapalalim sa amin upang magkaroon kami ng best footing. At alam namin, Panginoon, na hindi namin kakayanin ang lahat kung hindi namin kasama ang aming kapamilya, Panginoon, sa iyo. Kaya tulungan mo kami na magkaisa, tulungan mo kami na magmahalan, O God, at sama-sama, lalaban kami, all for your glory. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen and Amen. Dapat tayo ay laging equip ng full armor ng God. Bawal may magkulang kasi ang ating kalaban ay hindi natin nakikita, kaya dapat tayo ay equip at all times. Kaya po tayo po ngayon idadako na sa ating pagbibigay. May nabasa po ako sa isang libro. Sabi po dito, when we talk about giving, whether it's our tithes, offering, or building fund, it's not just about money. It's about the condition of our heart before our God. So, dapat po pala, pagka tayo nagbibigay, is hindi tayo nakatingin kung sa magkano yung ating ibibigay. Hindi tayo nakatingin sa amount, kundi dapat ang una nating sinisik is yung ating puso. Kamusta ba tayo? Kamusta ba yung ating puso with regards to tithing and with regards to our God? Nasaan nga ba ang ating puso? Sabi po dito sa Malakay 3:10, which is, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord God Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not room enough to store it. So, ang tithing po is pagbibigay ng first tenth ng ating kabuoang sinahod, ng ating kinita, hindi yung last tenth ng ating sahod. So, hindi natin siya iisipin na, ay, sayang. Sabihin natin na ang range ng salary, average range ng salary is 15,000. Sabihin natin, ay, sayang yung 1,500. Baon ko na siya. Ay, sayang pamasahe ko na siya kung sa mga nagtatrabaho. Ay, sayang pang ano na yon, pang grocery na sana. Pero it's not about losing our money. So, ito po, ang tinuturo dito sa atin ng God sa tithing is trusting God, na we should trust God with our finances. Na if binigay na natin yung first tenth, the rest is magfa-follow nito kasi alam natin na kasama natin ng God through our finances. And next po, sa offering naman, dito naman po, sinasabi sa atin na ang offering is what we give above the tithes, often the Holy Spirit leads. So, kung ano yung sinasabi ng puso mo, ng Holy Spirit, na kaya mong ibigay wholeheartedly, cheerfully ka na ibibigay mo ito ng walang holding back na, ay, sayang naman, maglalagay ako sa sobrahan. Ay, sayang, sobra yung tithes ko ng sabihin natin 100 pesos. Ano na yung pang merienda na. Pero, dapat, yun nga, babalik tayo, dapat yung heart natin is open-hearted. Dapat tayo ay cheerful sa pagbibigay natin. Kasi, hindi naman tayo ka-questionin kahit yung offering natin is barya-barya lang. Sabihin natin, ay, ito lang meron ako. Pero dapat kasi yung puso natin, Lord, ito na lang yung meron ako, bibigay ko ito sa iyo. Kasi alam ko na may purpose ka, na alam ko may gagawin ka. So dapat tayo, yung ating heart
ay i-check lagi natin. So yun nga, bawal magkaroon ng doubt. And lastly po, sa ating pong building fund, basahin ko po sa Haggai 1:8, "Go up into the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord." So contributing to the building fund is an act of worship. It honors God by creating a place where His people can encounter Him. So hindi po siya hindi siya personal investment. So siya ay investment siya para sa nakararami. Hindi lang para sa own interest mo, pero para ito sa pangkalahatan na nangangailangan, which is tayo din yung magbe-benefit dito. And we're not just building walls. We're building a legacy of faith for the next generation. So kagaya po ng, kung maalala natin yung history ng church, so yung mga nagtayo nung una ng tent or doon pa lang sa garahe, so hindi yung building mismo, kundi yung na-invest nila is tayo, yung tayo ngayon. Kaya tayo sa building fund, hindi natin iisipin yung investment ngayon, which is, ang isipin natin is for the next generation. Na ganun pa rin, yung ating puso pa rin, i-check pa rin natin, Lord, I am contributing to this building fund kasi alam ko na marami pang mangyayari, marami pang may kinabang, marami pang kaluluwa ang marireach ng inyong salita. Kaya Lord, I am investing on this, I am contributing to this project. At yun, dapat po lagi nating i-check ang ating heart sa ating money, sa ating pagbibigay. Kasi God loves the cheerful giver. Tayo po yung magkalab. It's an all-sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. Your loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. There's of 10,000 you are fair, and nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Better than life. Better than life. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa puso ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po sa mga salapi na nalikom namin, Panginoon. At Lord, alam namin
na kayo ay may gagawin, Lord God, sa buhay ng bawat isa na nandito, Lord God. At Panginoon, kayo nga rin po, Lord God, ang tumulong at magbigay ng knowledge and wisdom sa mga nagmamanage at tumahawak ng mga salaping ito, Lord God. Alam namin na ito po ay magagamit sa inyong kadakilaan. Alam namin ito ay magagamit sa iyong mga gawain, Panginoon. Kaya, Lord God, sa inyo namin ito tinatagubilin at binabalik, Lord God. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. So, ngayon naman po, tawagin naman natin yung may birthday ng August. Yung mga may birthday ng August, tsaka yung mga may anniversary din ngayong August. Wedding anniversary. Yan. So, yan po. Mga gandang lalaki pala yung mga birthday ng August. Piliin na po ninyo inyong pupuntahan sa mga yan. At tayo po ay magkakabistuhan kung anong araw ng ating mga birthday. Praise God po. So ngayon naman, tanungin naman natin kung kailan naman yung mga birthday nila. So, unahin ko na si Paring. 8 po. 8? Di ba? Katatapos lang, oh. 21 po. 21. Kaya pala pabulong. Sorry. 30. 28 po. 27. 4 po. 10 po. Ayan, alam na po ninyo yan. 3 po. 3? Oo, di ka nagsabi yan. 31 po. Parang, parang ayaw pang sabihin, ayaw masugod eh. 16. Jamie po, 29. 25. 2 and 20. Kay Ray po. 25. Yan, may mga pupuntahan na tayo. 25 po. 25. Si Mama 13. 17 po. Anniversary po, August 2. Wow, congrats. May isa tayo anniversary. Mabait ba si Brother Michael? Ikaw, Brother Michael, mabait ba si Sister sa'yo? Siyempre naman. Talagang right partner sila, no? Nandun yung... ay! Sorry. Bebe, ikaw. Sorry? August 14 po. August 14. August 16 po. August 16, yan. So, marami tayong mga target. Pwedeng target lock. So, atin pong elehans yung ating mga kapatid at atin pong ipag-pray sila. Pagpasalamat natin dahil sabi nga sa Kawikaan 9:11, no? Ang Diyos ang nagpaparami ng taon sa bawat buhay ng ating mga kapatid. At kaya ngayon, sabay-sabay po natin silang ipanalangin. Father God in heaven, thank you muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, O God, na kung saan, Panginoon, patuloy niyo pong dinadagdagan ng taon ang buhay ng bawat isa. Father God, ang dalangin namin, lagi niyo pong samahan ng bawat isa. Lord, maging sa may kaarawan, maging sa mga may wedding anniversary, Lord, patuloy niyo pong paramihin pa ang taon sa buhay nila, Panginoon. Lord, patuloy niyo pa pong ipagkaloob ano pong heart desire ng puso nila, Panginoon. At Lord, lagi niyo pong ilagay sa puso ng bawat isa, Panginoon, na lagi naming isuot yung armor of God, Panginoon, sa bawat buhay, Panginoon namin. Kaya Ma, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. Anong pong mga heart desire ng puso nila, patuloy niyo pong ipagkaloob, Panginoon. Lord, higit sa lahat, patuloy na maging matatag ang kanilang relasyon sa inyo, Panginoon. At saan man sila idako ng kanilang mga panyapak, O God, magiging pagpapalang spiritual sila, Panginoon, sa kanilang mga kakilala at kaibigan. Father God, salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, Ikaw ang patuloy na sumama sa kanilang buhay
maging sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord, patuloy niyong ibuhos ang masaganang pagpapala. Thank you, God. Ito po ang dalangin namin sa tanging pangalan ng bugtong na anak ni Jesus. Amen. Yeah.
ating General Commander ay among us. Amen? And we are victorious. Hallelujah! Let's worship the Lord! I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Yes, God, we praise You in everything, Lord. I give You praise for You deserve it. I give You praise for what You've done. I give You praise for You are able. I give You praise till I overcome. I give You praise when the sun is shining. I give You praise in dark of night. I give You praise when the battle rages. I give You praise till it works out right. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Hallelujah. Yes, God. We praise You in everything, Lord. We are victorious because of You, God. Hallelujah. Heaven opens as we sing Your praise. Angels join us as we praise Your name. Heaven opens as we sing Your praise. Angels join us as we praise Your name. Heaven opens as we sing Your praise. Angels join us as we praise Your name. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Hallelujah. We praise You, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let us praise the Lord, our victorious God. Hallelujah. 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 Praise You, Jesus. Praise You, God. Praise You, Holy Spirit. Hallelujah. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong awa at habag sa amin, O God. Na Lord, kami, Panginoon, ay victorious because of You. Lord, hindi mo po kami binabayaang mag-isa, O God. Ang iyong salita, ang iyong principles, O God,
ay aming tangan-tangan, O God, para sa battles namin in life, O God. And we are indeed armed for victory, O God. Dahil ang Diyos namin ay isang mananagumpay na Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa bawat isa, na sa iyong mga pangako, Panginoon, ay palaging pwede namin itong panghawakan, O God. Ang katotohanan mo, Panginoon. Lord, pwede namin itong palaging panghawakan, O God. At alam namin kung sino ka sa aming mga buhay, O God. Ikaw ang aming Diyos na gayon na lamang ang pag-ibig sa amin. Ikaw ang aming Diyos na grabe ang pagtingin sa amin, ang pagmamahal, ang grace. Kaya, Panginoon, alam namin hindi mo kami pababayaan at alam namin hindi kami talunan kung kami ay nasa sa iyo, Panginoon. Lord, maaaring ang mundo ay merong standard kung ano nga ba ang winning, ano nga ba ang itsura ng isang panalong tao. But Lord, we are certain that in you we are victorious, O God. Sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, O God, ikaw ang aming kasama at alam namin hindi mo kami pababayaan, O God. Salamat, Panginoon. Kaya Lord, patuloy naming hawak ang iyong salita as our sword, O God. Lord, sa anumang gawin ng kaaway sa amin, O God, ang iyong salita, Panginoon, ang na aming mastered ay aming, Panginoon, laging inaaral, aming, Lord, ine-embrace, O God, ang siyang magiging kalasag namin, ang siyang magiging kalakasan namin, ang siyang magdadala sa amin towards victory, O God. Kaya, Panginoon, sa anumang mga sakit at karamdaman, we are declaring victory in Jesus' name. Sa mga kalungkutan, depression, amin pong sinisira ito sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang salita. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, in Jesus' name. Lord, kami po ay victorious na sa anumang mga ginagawa at ibinabatong kasinungalingan ng kaaway sa amin, O God. At alam namin mapagtatagumpayan namin ang anumang mga pagsubok, problema, sakit, karamdaman at kalungkutan dahil ang aming Diyos ay isang Diyos na mananagumpay. Hallelujah! Praise you, God! Praise you, Father! Praise you, Holy Spirit! Hallelujah! 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 Kaya, Panginoon, salamat, O God, sa Sunday na ito, O God, na kami po ay ni-remind mong muli, O God, na Lord, sa laban naming ito, kami po ay panalo na, Panginoon. Lord, nagsisimula pa lamang bumato ang kaaway, kami, Panginoon, ay victorious na, and we are celebrating that we have a victorious God living in our hearts, in our lives. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong mga ginamit sa araw na ito. Salamat po sa aming pastora. Salamat po sa worship team. Salamat po sa aming multimedia ministers, sa mga naglilinis ng church, mga nagluluto at mga humahayo. At ang bawat isa sa amin, Lord, ay i-equip mo kami, Panginoon. Lord, ang sa gayon, Panginoon, kami, Panginoon, ay humayo ng merong kalakasan, ng merong kasiguraduhan and assurance in your word, O God. Salamat, Panginoon, at patuloy-patuloy po na ikaw ang mag-glorify sa buhay namin at sa iglesyang ito. Mga kapatid, let's take this opportunity for a minute. Ibigay natin sa Panginoon ang ating mga desires, ang ating mga prayers, ano man yung mga personal nating panalangin, nakikinig ang ating Diyos, siya ay tumutugon. Praise you, Jesus. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. The baptism and guidance of the Holy Ghost rest upon you, so that you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. And all God's children say, Amen.